Hi guys! So let's talk about sino ang mas nasasaktan, yung nang iwan or yung naiwan. Disclaimer lang, this is based on my opinion and based on observations na rin. Also based on personal experiences na rin. You can listen to the full thing on my Spotify. But short lang. Let's talk about it in 2 minutes. For me, if you will ask me, for me kasi talaga mas nasasaktan talaga lagi yung naiiwan eh. Kasi yung nang iwan, usually meron silang time para mag-isip. Actually, pinag-isipan na nila yan. I don't think na may mga nang-iiwan na in a span of like a few hours or in a snap lang nag-decide or nag-make ng decision na ay, ayoko na, ganyan. Walang ganun. Feeling ko or tingin ko, lahat naman ng mga nang-iiwan, before pa sila umabot doon, before pa sila mag-let go, nag-isip na yan. Nag-ready na yan, aware na sila, alam na nila na malapit na silang bumitaw, mag-let go. Habang yung naiwan, nagpaplano pa ng future, nagiging attached pa yung naiwan. Yung nang iwan, nagde-detach na yan. Unti-unti na yan nagde-detach. Ikaw, kung ikaw yung naiwan, nagpaplano ka pa eh. Nandun ka pa sa relationship. Nandun ka pa sa parts na madami ka pang iniisip na possibilities about the two of you. Pero yung nang-iwan, wala na siya doon. Maliban sa mga circumstances na yung naiwan, marami siyang iba. For example, kaya ka iniwan o kaya nang iwan yung nang iwan is because yung partner niya madaming iba or may iba, 'di ba? Cheating, 'yan. For me, pag ganun, mas masakit na para sa nang iwan. Hindi na yung naiwan ang mas nasaktan. It's a case-to-case basis, but majority of the time for me, I believe na mas masakit pa rin talaga sa naiwan. Yun nga lang, sabi ko nga, ibang usapan kapag may third party involved kasi dun sa naiwan or may mga reasons na hindi hawak nung nang iwan. Well, I have to cut it, but you can listen to Spotify.